Okay, sa magdaaraw po sa inyo mga kaibigan. Ako po ulit si Dave ng Kakwentuhan TV at eto na naman po tayo. Tatalakay naman po ulit tayo sa isa na naman pong paksa ngayong araw. Ang paksa po natin sa araw na to ay move on. Ano nga ba ang talitang move on? Move on para siguro kung ba nasiraan ka ng gamit. Kasi yung gamit na yun, napaka-importante sa'yo, nasira. Siguro, pwede natin gawin na, para maka-move on ka, iwasan mo munang makakita ng ganong bagay, or iwasan mo munang bumili ng ganong bagay para maka-move on ka, para maibaling mo naman yung sarili mo sa ibang bagay. Diba? Ano pa ba ang ibig sabihin ng move on? Siguro pwede natin sabihin na move on sa isang pangyayari. Marami kasi pangyayari na pwede natin sabihin, hindi lang sa bagay, pati sa buhay natin mga tao, sa pamilya. Halimbawa, sa hindi sinasadyang pagkakataon nawalan tayo na isang parte o sa miyembro ng pamilya. Siyempre, masakit na mawalan tayo ng parte ng pamilya pero kailangan natin mag-move on kasi kagaya ng hindi naman nila ginusto na mawala, siguro sadyang hanggang dun lang yung mission na binigay sa kanila ni Lord para makasama natin. Ano pa ba? Ito pa, mas uso ang salita move on sa relasyon o sa pag-ibig. Siyempre, una, sa isang relasyon, siyempre, makakasama mo yung tao, mamahalin mo, masasanay kang kasama ka, sabay kumain, masyal sa mall, load ng sine, etc. etc. Yan, siyempre, ang pinaka-point lang dito yung minahal mo yung tao, kaya, sabihin nila na napakahirap mag-move on kasi nasanay ka na nakasama mo siya. Pero kailangan mo mag-move on dahil kagaya nga sabi nung iba, nabuhay ka ng ilang taon, kung ilang taon ka man, kakwentuhan. Nabuhay ka na ilang taon na wala siya. Naging kayo lang naman ng pagpalagay natin, 6 na buwan, 1 taon, 2 taon, 3 taon. Pagpalagay natin na buhay ka ng 15 taon hanggang 18 taon. Nawala siya. Siyempre, kailangan mo rin mag-move on sa ganong klaseng bagay. Yan. Simulan natin ng pagpapaliwanag sa salitang move on. Kagaya sabi ko kanina, sa gamit. Bawa, nagkaroon ka ng gamit. Bawa, cellphone. Nung araw, unang naging cellphone na nakilala natin? 5110, 3310, 3315. Yan. Yan yung mga cellphone na hanggang ngayon, kahit sabihin mo, uso na mga Android phones. Yan pa rin ang hinahanap-hanap natin dahil yan tayo nagsimula. Hindi tayo makamove on. Kahit sabihin mo, nakakahawak na tayo ng mas magagandang phone ngayon, nakakapag-internet, nakakapag-social medias, pero pag naaalala natin yung mga phone natin nung araw, napagtatawa na lang natin, pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo makaget over o makamove on sa mga phone na dahil doon tayo nagsimula. Okay? Ano pa ba? Kagaya nga sabi sa pamilya, sabi ko nga kanina, meron din hindi inaasahan na pagkakataon na mawalan tayo ng miyembro ng pamilya. Kailangan natin magpatuloy sa buhay. Hindi naman natin, pare-pas lang din naman tayo mawawala, mamamatay, babalik sa piling ni Lord. Pero una-una lang. Kaya sa mga tao na kagaya ko rin at kagaya nyo, na alam naman natin ng sakit sa pakiramdam, kung ano yung pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. Pero kailangan natin mag-move on, magpatuloy, at harapin natin ang buhay at gawin nating inspirasyon silang mga mahal sa buhay na namayapa na sabihin natin
magsisikap tayo na, ano pa ba? Magsisikap tayo na harapin ang buhay kahit wala sila para ang hilingin na lang natin na gabayan nila tayo sa taas. Habang tayo buhay, gabayan nila tayo sa ating mga gagawin at ating mga desisyon. Yun ang gawin natin inspirasyon. Yun yung pag-move on gawin natin dahil nawalan tayo ng parte na ating pamilya. Ano ba ba? Huling-huli na lang. Kagaya sabi ko sa pag-ibig, mapakahirap mag-move on. Pero eto lang ang salita dyan. Paulit-ulit ko sasabihin, nabuhay ka ng 15 taon, 18 taon, 20 taon, pero naging kayo lang ng 6 na buwan, 1 taon, 2 taon, hanggang 3 taon mahigit. Kagaya sabi ko kanina, nabuhay ka naman ng pagpalagyan ka hanggang 20 taon na wala siya. Bakit ngayon halos magpakamatay ka? Dahil nawala siya sa'yo, naghiwalay kayo? Hindi solusyon yun. Hindi solusyon ang pagpapakamatay. Ay nga may salita, move on. Maghanap ka ng ibang bagay na pwede mong paglibangan. Umiwas ka muna sa pagrelasyon kung talaga nasaktan ka. Ibaling mo ang panahon mo sa pamilya mo, sa trabaho, or sa mga bagay na pwedeng makalibang o makalimot ka. Doon mo ibaling. Huwag mong pagbalingan ang sarili mo na sasaktan mo yung sarili mo, hindi ka kakain, gagawin mo losya ang sarili mo, o gagawin mo mukha kang sa lalaki mo, mukha kang tambay, mukha kang addict, huwag ganon. Kaya nga may salita move on. Alam naman natin na ang pag-move on hindi masama. Kaya sa mga ate at kuya, ang pag-move on may mga paraan. Kaya dapat isipin lang din natin na ang pag-move on ay isang bagay at isang pangyayari na dapat nating gawin at hindi sinasabi lang nito na hindi dapat tayo mabuhay sa nakaraan. Dapat tayo magpatuloy. Yan. At yan po ang naging paksa po natin sa araw na to. Muli po, ako po ulit si Dave ng Kakwentuhan TV and follow me on Facebook and Twitter. Pakitingnan lang po, ipopost ko lang po sa baba nitong aking video yung aking Facebook and Twitter at sana po ay follow nyo rin po ako kung may kailangan, kung may mga mga question din po kayo or mga suliranin sa buhay, baka sakali po makatulong ako. Okay? Paano po? Hanggang dito na lang po. Bye-bye!